Ako po si Maricel, 45 taong gulang. Housewife po ako. May 2 anak kami ng asawa ko. Ang asawa ko po ay OFW sa Dubai. Engineer po siya doon, maganda ang sahod. Every 2 years po ang kontrata niya at umuuwi ng Pilipinas for vacation. Mabait naman po ang asawa ko, regular ang padala, hindi kami pinababayaan. May provider mindset kumbaga. Kahapon lang po umuwi siya from Dubai. As usual, pumunta kami sa airport para sunduin siya. Masaya naman kami, niyakap niya ako at yung mga bata. Nag-celebrate pa kami ng homecoming niya. Pero kagabi po, habang tulog na siya, tinignan ko yung passport niya. Gusto ko lang po makita yung stamps, curious lang ako. Tapos ang nakita ko, nasa Pilipinas na pala siya 5 araw na. Hindi lang kahapon. Nalilito po ako. 5 araw na pala siyang nasa Pilipinas. Pero bakit sa airport pa rin siya nagpasundo kahapon? Saan siya nanggaling nung 5 araw na yon? Bakit hindi niya sinabi na nauna na pala siyang dumating? Kaya pala ayaw niyang ibigay sa akin ang flight details niya kapag umuwi siya. Kasi lagi niyang sinasabi susurpresahin niya daw kami. Basta ganitong buwan siya uuwi. Kinakabahan po ako. Nag-o-overthink. Paano kung matagal na pala niya itong ginagawa? Sinubukan ko pong tingnan yung credit card statement niya. May mga gastos siya sa resort dito sa Metro Manila. May mga restaurant bills pa. Para bang nag-vacation siya pero hindi kami ang kasama. Hindi ko pa po siya kinokompront. Takot ako sa magiging sagot niya. Natatakot ako na baka may pamilya siya dito sa Pilipinas. Baka may iba siyang asawa. Baka may anak pa siya sa iba. 14 na taon na po kaming mag-asawa. Akala ko loyal siya kasi abroad naman siya lagi. Pero ngayon, hindi ko na alam kung ano ang totoo. Ayaw ko namang mag-isip ng masama. Pero bakit niya kami niloloko? Bakit kailangan niyang magtago ng 5 araw? Ano ang ginagawa niya nung mga araw na yon? Nahihirapan po akong magpanggap na okay lang lahat. Nandito siya ngayon sa bahay, naglalaro sa mga bata. Pero iba na yung tingin ko sa kanya. Parang hindi ko na siya kilala. Natatakot po ako at kinakabahan kakaisip. Maraming salamat po. Yan ang kwento ni Maricel. Mahirap yung feeling na parang may itinago yung asawa mo. Yung trust na binuild ninyo ng 14 na taon, bigla na lang nawala dahil sa isang passport stamp. Tanong ko lang sa inyo, kung ikaw si Maricel, ano ang gagawin mo? Kokomprontahin mo ba agad o mag-iimbestiga ka pa? Anong maipapayo ninyo sa kanya?